Gusto mo bang malaman paano mo pwedeng palaguin ang perang kinikita mo ngayon para maging financially free ka in the future? Today, pag-uusapan natin ang 10 lessons mula sa librong ito, The Secret to Saving and Building Your Future by IMG, na talaga naman magiging game changer pagdating sa pagyaman. Ito yung mga aral na makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng financial security at ma-enjoy mo ang magandang buhay. Ready ka na ba? Simulan na natin. Lesson number 1, importance of financial education. Parang nung estudyante ka, 'di ba? Kailangan mag-aral ka muna para maipasa mo yung exam. Ganun din sa pera, mag-aaral ka muna bago ka maging successful sa pagpapalago nito. So, unang lesson from this book ay ang kahalagahan ng financial education. Dito nagsisimula lahat. Kailangan alam mo kung paano i-handle ang pera mo kasi kung hindi, kahit gaano kalaki pa yung kinikita mo, pwede mo pa rin itong maubos nang hindi mo namamalayan. Sabi nga sa page 11 nitong book na to, when it comes to securing and saving their future, many good people fail. Many hardworking people fail. Many smart people fail. Many young people fail. Many old people fail. Many teachers fail. And even engineers and doctors fail, and many end up retiring without enough savings. These people don't set out to fail. Hindi naman nila plinano na pumalya sila sa buhay. They do because they fail to plan and manage their personal finances because they lack financial education. Bakit nga ba mahalaga ang financial education? Kasi ito ang magiging pundasyon ng lahat ng financial decisions mo. Hindi mo pwedeng iasa lang sa swerte o tsamba yung pagyaman. Kailangan meron kang tamang kaalaman para makagawa ka ng tamang steps para ma-achieve mo yung mga financial goals mo. Tandaan, ang tamang information, knowledge, ang magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Kaya importante na mag-invest ka sa financial education, magbasa ka ng libro tulad nito, o kaya manood ka ng mga educational videos tulad ng ginagawa mo ngayon. Lesson number 2, save the right way. Use the formula 10-20-70. Kung kaya mo mag-ipon para sa bagong gadget, mas kaya mo mag-ipon para sa future mo. Pangalawang lesson from this book is kailangan alam natin how to save the right way. We must pay ourselves first. Ano ibig sabihin nito? Simple lang. Bago mo gastusin yung sweldo mo or yung kinikita mo sa kung ano-ano, magtabi ka muna para sa savings and investments mo. Marami sa mga Pinoy ganito yung ginagawa. Pagkatanggap ng sweldo, uunahin bayaran lahat ng mga expenses, bills, tapos yung matitira, yun yung isi-save. Pero madalas, wala namang natitira, 'di ba? They are saving the wrong way. Sabi sa book na to, kailangan daw pagkatanggap ng sweldo mo, 10% nito ang tithes, yung ibibigay mo sa church, kung saan na-nourish ka ng spiritual needs mo. And then 20%, yun yung ilalaan mo para sa savings and investment mo. Then yung remaining 70%, yung budget mo para sa basic needs mo and wants mo kung meron pa. Kung hindi mo naman kayang sundin yung 10, 20, 70, pwede namang 10, 10 tapos 80 or 10, 5, 85. Kung ano yung kaya mong sundin. Basta ang mahalaga dito, pay yourself first. Spending is a habit and so is saving. Kahit gaano kaliit ang itabi mo, kung consistent mong ginagawa, magugulat ka na lang sa paglago nito. Isipin mo na lang kung nagsimula ka magtabi ng 10% ng sweldo mo nung unang nakatanggap ka ng sweldo, kung hindi mo pa kaya yung 20% ng income mo. Malamang may ipon ka na ngayon na hindi mo akalain kaya mo palang abutin. Lesson number 3, understand how money works. Parang sa sports, 'di ba? Kailangan alam mo yung rule ng laro para manalo ka. Same sa pera. Kailangan alam mo rin paano ito gumagalaw para mapalago mo pa ito. Pangatlong lesson from this book ay intindihin mo paano ba gumagana ang pera. Ang pera, kapag ginamit mo ng tama, magiging kaibigan mo. Pwede ka nitong mahalin pabalik. Pero kapag hindi mo alam paano ito i-manage, magiging kalaban mo ito o kaaway mo. Alamin mo kung paano kumikita ang pera sa investments, paano gumagana ang inflation, at paano mo mapoprotektahan ang mga yaman mo. Makakatulong itong wealth formula para mas maintindihan mo how money works. Sinabi rin dito sa book na to. Ito yung mga factors na nakakaapekto sa pera natin para lumago o mabawasan. The rate of return pwedeng negative kung interest ng utang, dahil kabawasan yun sa pera mo. Positive naman kung ini-invest mo yung pera mo, dahil karagdagan yan sa pera mo. Dahil pwedeng kumita ito ng dividends and interest. Ang time is positive ang effect niyan kung ini-invest natin yung pera natin. Yung time na dinidili mo para lumago ang pera mo ay wasted money. Kaya dapat magawa mong maging kakampi ang oras. Gamitin mo ito ng mas maaga.
Ang tax, negative yan. Kabawasan yan sa pera natin. Wala na tayong choice dyan. Ang inflation naman ay kabawasan sa pera mo. Inflation ay ang pagbaba ng value ng pera natin dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at gastusin natin. So, masasabi mo na meron kang wealth or yaman kapag ginamit mo yung time to invest your money na magbibigay ng interest na mas malaki sa inflation at tax. This wealth formula alone, kapag naunawaan mo ito, hindi mo na lang basta-basta patutulugin lang yung pera mo sa bangko. Ang pera parang isang game yan na kailangan mong laruin ng tama. Kung hindi mo alam ang rules, siguradong talo ka. Pero kung master mo ang laro, ikaw ang magiging champion. Kaya alamin mo paano ba gumagana ang pera, paano ito tumutubo, paano ito nawawala, at paano mo ito mapapalago. Sa ganitong paraan, ikaw ang magiging in control sa game ng buhay mo. Lesson number 4, time is money. Ang oras ay hindi mo mabibili pabalik. May kaibigan ako na nasa 50s na. Habang umaandar daw yung panahon dahil malapit na siyang mag-60, mas lalo daw siyang kinakabahan. Kasi nga late na niyang nakilala ang IMG at ang mga tinuturo nito. So, pang-apat na lesson from this book is time is money. Sabi dito sa book na to, the sooner you save, the better for your future. Procrastination is the enemy of savings. When people are young, they delay saving because they think they have a lot of time. Si Early nag-start ng 6 years earlier kay Lottie. Pero look at the difference of their money when both of them turned 62 years old. Doble ng laki yung pera ni Early kaysa kay Lottie. Ganon kahalagang oras kahit naman same lang ang pera na ininvest nila. Kaya kung gusto mong yumaman, simulan mo na ngayon. Bawat oras, bawat araw na lumilipas ay opportunity para mag-invest sa sarili mo o sa ibang bagay na makakapagpalago ng finances mo. Huwag mong sayangin ang oras sa mga bagay na hindi magpapayaman sa'yo. Focus on activities that will bring value to your future like pag-aaral ng financial literacy, investing, high-paying skills, at kung nagsimula ka ng maaga, you will have more time for your investments to grow. Kaya ngayon pa lang, gamitin mo ang oras mo wisely. Lesson number 5, build a strong financial foundation. Parang bahay, bago ito magawa, dapat may blueprint, 'di ba? May plano. Hindi ka magsisimula na magtayo ng bahay kung wala kang plano, 'di ba? Kasi pwede masayang yung resources mo at higit sa lahat, baka hindi mo ma-achieve yung gusto mo na resulta. Ganun din sa pera. Kailangan meron tayong blueprint para sa dream life mo. Pang-limang lesson from this book, kailangan meron kang solidong financial foundation na susundan para hindi maguguho agad kung sakali magkaroon ng financial crisis sa buhay mo. Ito yung magsisilbing blueprint mo para ma-achieve mo yung financial goals mo. Ibig sabihin, magkaroon ka muna ng sapat na kaalaman about money. And then, dapat positive ang cash flows mo para meron pang invest, magkaroon ng healthcare, both short-term and long-term healthcare, magkaroon ng life insurance, walang utang, magkaroon ng emergency fund, at finally, makapag-invest for retirement or college fund ng mga anak. Ang investment ang magsisilbing bubong. Parang bahay lang yan. Hindi pwedeng magpatayo na bubong agad kung wala pang matibay na pundasyon. Dapat unahin yung protection bago mag-invest para sigurado kang handa sa anumang sakuna. Hindi ko na in-explain isa-isa yung bawat block ng financial foundation kasi sa book na to, meron ng isang chapter na nakalaan sa bawat block ng financial foundation. Lesson number 6, get rich slowly. Ang isang bagay na nakuha mo ng mabilis ay mabilis ding mawawala. Madaming ang story ng mga lotto winners na biglang yaman, tapos after ilang taon o minsan ilang buwan lang, bumabalik lang ulit sila sa dati nilang pamumuhay na mahirap. Pang-anim na lesson from this book is ang pag-build ng solid financial foundation takes time. Get rich slowly. Trees don't grow big overnight. Iwasan mo yung mga get rich quick scheme. Importante na naintindihan mo ang basic investing. How money works. May tamang mindsets ka sa pag-i-invest. Meron kang financial plan at dapat disiplinado ka rin sa pag-take ng action hanggang ma-achieve mo yung goal mo na maging mayaman. Lesson number 7, the magic of compound interest. Ito daw yung 8th wonder of the world and man's greatest invention according to Albert Einstein. Kapag natutunan mo ito yung pinaka-importanting money concept sa pagpapalago ng pera mo. Pang-pitong lesson from this book is compounding interest. At mas madali mo maintindihan ang compounding interest gamit ang Rule of 72. Ibig sabihin nun, papakita sa'yo kung ilang years bago dumoble ang pera mo. Ibig sabihin ng Rule of 72, 72 divided by mo sa any rate of return. Ang
magiging sagot ay number of years bago magdoble ang pera mo. Halimbawa na lang, 4% na annual rate of return. 72 divided by 4, every 18 years, magdodoble ang pera mo. Halimbawa, 6% na annual rate of return. So, every 12 years, magdodoble ang pera mo. And then, 8% na annual rate of return. Every 9 years, magdodoble ang pera mo. So, kung sa commercial bank mo lang nilalagay ang pera mo at nag-earn ito ng less than pa sa 1%, round up na lang natin sa 1% na annual rate of return. So, gamitin natin yung formula ng rule of 72. 72 divided by 1, every 72 years, saka pa lang magdodoble ang pera mo sa bangko. See? Alam mo na bakit hindi lang tayo dapat nag-iipon. Kailangan nag-i-invest din tayo ng pera. Lesson number 8, save and invest regularly. Isipin mo na lang yung pagtatanim ng puno. Hindi ito lalaki ng biglaan. Pero kung didiligan mo araw-araw, lalaki ito at magiging matibay. Ganon din ang pera kapag ininvest mo ng tama. Pangwalong lesson from this book is yung kahalagahan ng pag-iipon at pag-i-invest regularly. Mag-set ka ng routine kada sweldo. May mapupunta sa investments. It can be stocks, mutual funds, or any investment vehicle na swak sa'yo. The key is consistency and patience. Ang investment ay parang isang tanim na puno ng prutas. Kailangan mo itong alagaan, didiligan at babantayan. Sa simula, parang wala ka nakikitang bunga. Pero darating ang panahon, magugulat ka na lang sa dami ng prutas na pwede mo nang anihin. So, ganun din sa pera. Kaya, mag-invest ka na ngayon para pagdating ng araw, maaani mo rin yung mga rewards mo. Kung magagawa mo palang mag-ipon ng 500 pesos every month at i-invest ito sa 8% na annual rate of return for 35 years, meron ka sanang 1.1 million. Na alam ko, oo, maliit na yung 1 million after 35 years. Pero isipin mo na lang kung mas mataas sa 500 yung kaya mong ma-invest every month for 35 years. Gano'n na kaya kalaki yan after 35 years kung magsisimula ka habang bata ka pa. Kaya don't underestimate the power of consistency. Lesson number 9, be your own financial educator. Many people believe that financial education is only for the wealthy. Many think that the only solution to financial challenges is to borrow money. Marami din nagsasabi na dahil daw mahirap na sila, hindi na nila kailangan mag-ipon at mag-invest. Marami ding OFWs na nagtrabaho ng matagal abroad pero nag-retire ng walang pera. Pang-siyam na lessons from this book is that we encourage people or fellow kababayan to be their own financial educator. Ikaw mismo dapat ang maging financial educator ng sarili mo. Huwag kang umasa sa ibang tao na magmamanage ng pera mo. Mag-aral ka, magbasa ka ng libro tulad nito at matuto mula sa mga successful na tao pagdating sa finances nila. The more you know, the better decisions you will make. Of course, we encourage you to join our community of savers and investors sa IMG para mas mabilis mong maabot yung mga financial goals mo. Kung gusto mo malaman yung benefits as a member ng IMG, pwede mong panoorin itong video na to na nakikita mo sa screen. Ilalagay ko rin yung link dito sa taas ng video para mapanood mo mamaya. Ayan yung 9 lessons mula sa book na to na The Secret to Saving and Building Your Future by IMG na pwedeng makatulong sa'yo para maging financially free. Tandaan, hindi ito madali pero hindi rin naman imposible. Nasa sayo ang desisyon para simulan at ipagpatuloy ang journey mo towards financial freedom. Kung gusto mo matutunan yung ibang lessons from this book, marami ka pang lessons na matututunan dito. Meron kaming free webinar kung saan tinuturuan namin ang mga Pilipino how to save and invest the right way. Kung gusto mong magkaroon ng free access, i-message mo lang ako sa FB page ko na Nel Sembrano or email me sa nelsembrano.cs@gmail.com. I-message mo lang yung salitang ipon para alam ko na gusto mong magkaroon ng access sa aming free webinar. Nakatulong ba ang video na to sa'yo? I appreciate kung magko-comment ka ng kind words below at i-share itong video na to sa mga kaibigan mo, kakilala mo, mahal mo sa buhay na sa tingin mo gusto ding matutunan yung mga lessons na sinabi ko dito sa video na to mula sa librong ito. Let's keep learning and growing together. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa'yo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day. Do what you love and enjoy life. See you again in another video.